Magandang araw po sa inyong lahat. Bale ito pong ituturo ko sa inyo ay makakatulong po sa inyo para marami po agad kayong mai-English. Tapos po ang pinaka the best pa ay lagi po itong naririnig sa mga Amerikano na ginagamit nila. Okay? Kaya pag ito po ay natutunan nyo, magiging mala-Amerikano po yung inyong pag-i-English. Okay? So, ang ituturo ko po sa inyo itong isang salita lang na ito na dapat yung tandaan na napakasimple lang pero gamit na gamit. Okay? So, punta na po agad tayo sa ating halimbawa. Okay, dito na po tayo sa ating halimbawa. Ikaw ay namumutla na. Okay? Gamit na gamit po yan. Para may translate po natin ng tama yan, ang una nyo pong itra-translate ay yung pinag-uusapan. Sino ba pinag-uusapan natin? Ikaw. So, yung ikaw na salita, yan yung una nating itra-translate sa English. Na ang ibig sabihin, yan yung magiging unang salita sa ating English na mensahe. So, yung ikaw ay magiging you. Okay? Tapos yung I, ita-translate din po natin yan. At kailangan natin yan may translate bilang R. Okay? Kaya po R, kasi ang R po ay maaaring ipareha sa you. Yung po ang dahilan. At saka, ang gusto ko pong ibigay na impormasyon ay pang ngayon, hindi pang noon. So, ang R, ang ibinibigay na impormasyon ay pang ngayon. Oras na ito, ipalitan nyo ng were, yung W-E-R-E, ang ibinibigay nyo ng impormasyon ay pang noon. Pangyayari sa nakaraan, hindi ngayon. Yun po yun. So, ang gusto kong ibigay na impormasyon ay pang ngayon, so R ang gagamitin ko. Okay? So, ngayon, alam nyo na kung bakit i-translate ko yung I bilang R. Okay? So, yung ikaw ay, you are. Tapos, ang isusunod po natin ay itong namumutla na. So, para masabi po natin sa English na mula sa hindi namumutla patungo sa namumutla o nagiging maputla na, sa salitang nagiging o patungo sa panibagong estado, kailangan gumamit tayo ng getting. Kasi yan yung nagsasabi ng nagiging maputla. Kumbaga, yung salitang nagiging, yan yung getting. Okay? At yung maputla, yan yung pale. At pag pinagsama natin, getting pale, namumutla na. So, yan po ang gamit ng getting para masabi nyo na yung tao ay nagiging maputla, gagamit kayo ng getting. Okay? Sa Tagalog, isang salita lang, namumutla. Pero pag in English nyo, dapat dalawa yan. Lalagyan nyo ng getting. Para masabi nyo sa English na nagiging maputla na yung tao na ating pinag-uusapan. Okay? At yan po yung itinuturo ko sa inyo ngayon. Okay? Na kung mapapansin nyo, dahil po sa getting, marami po tayong mabubuong English sentences ngayon. Okay? So, pag pinagsama-sama po natin yung mga English na salita, you are getting pale. Sa Tagalog, ikaw ay namumutla na. Isa pa pong halimbawa, subukan naman po natin na ako ay. Ako ay nahihilo na. Ang ibig ko sabihin na ako ay nahihilo na ngayon. Para ma-English po natin yan, syempre, yung pinag-uusapan muna, yung ako bilang I, tapos yung AY dito na Tagalog, itatranslate naman natin M. Kasi yan yung tamang pag-translate sa I. Pag ipapartner nyo sa ako o I. Okay? Tandaan nyo ha, yung kapartner na auxiliary verb, helping verb o linking verb ng I am. Okay, yan yung tamang kapareha niya, hindi R. Kasi ang R ay pang you. Okay, kaya kung mapapansin nyo, lahat ng ating mga pinag-uusapan dito ay nilagyan ko na ng katumbas na English para sa salitang I. Para alam nyo no, kung paano i-translate ng tama na ang binibigay ay pang ngayon. So, yung I am. Okay, so I am, ako ay. Tapos yung nahihilo na, getting dizzy. Okay?
So, pag in English po natin, pag pinagsama-sama natin yung mga English na salita, I am getting dizzy. Ako ay nahihilo na. So, nasasabi nyo na sa English ng tama yung inyong nararamdaman. Yung nararamdaman ko at ako'y nahihilo na. E di, hindi malilito sa inyo yung kausap nyong Amerikano. Ganyan kagamitin yung salitang getting. Okay? Ngayon, subukan naman po natin itong tayo o kami ay. Yung tayo o kami, pag itinranslate nyo sa English, we lang yun. Okay? Kayo na lang pong bahala kung tayo o yung kami ang gagamitin nyo. Tapos yung I, ang tamang kaparehan niya pag tinranslate sa English na ang magiging kapareha po ay we ay are din. Katulad po nitong sa you. Are. Okay, na ang binibigay din po impormasyon ay pang ngayon. So, subukan po natin. Tayo ay giniginaw na. Pag in English po yan, we are getting cold. Pag sinabi nyo namang kami ay giniginaw na, ganun pa rin po. We are getting cold. Okay? So, ganyan lang po kadali. At maganda pa po dito, dinamihan ko pa po yung mga tinatawag na adjectives o yung mga salitang panlarawan sa ating pinag-uusapan na nagiging ganun na. Na isasalarawan natin na yung tao ay nagiging ganito na yung kondisyon, giniginaw na. Okay? O kaya nahihilo, namumutla na. So, yan ay mga salitang panlarawan o sa English ay adjectives. So, ang ibig lang sabihin, yung getting na salita ay maaari nating sundan ng adjective na salita. At kapag pinagsama nyo po, ito po ang mga mabubuo yung mga English sentences. I am getting pale. Ako ay namumutla na. I am getting dizzy. Ako ay nahihilo na. I am getting cold. Ako ay giniginaw na. So, ang dami niyong may English hanggang dito sa getting greedy. Nagiging sakim na. So, yung mga nilagay ko po dito ay yung mga gamit na gamit. Kaya, magagamit nyo rin po agad ito. Itong ating aralin na ito. Okay? Subukan naman po natin itong si Ben. Okay? Si Ben ay tumataba na. Nagiging mataba na si Ben. Okay? Pag in English po natin yan, Ben is getting fat. Oh, napakadali, di ba? O kaya ito, kunyari si Ben ay naging artista, si Ben ay nagiging popular na. Okay? O popular na. Ben is getting popular. Diba? So, napakadali. O ito, lalo na ito, nagagalit na. Pag nag-aasaran. Siya ay nagagalit na. Kunyari yung babae nagagalit sa'yo kasi iniinis mo. She is getting mad. So, napakadali, di ba? So, kaya sinasabi ko, isang araw pa lang, makakapag-English ka na ng marami dito sa ating lesson na ito. Halos lahat naman po kasi ng lesson natin, marami na po agad kayong ma-i-English kung papanoorin nyo lang po lahat yung videos natin, di ba? Kaya sana panoorin po lahat ng videos kasi habang pinapanood nyo lahat ng videos natin, unti-unti, na imamaster nyo na po yung mga lesson natin sa English na matututo po agad talaga kayong makapag-English sa tamang pamaraan. Okay? So, sana makikipractice po lahat ng ito. Okay? Yung he, lalaki, para sa siya. Yung she, babae, para sa siya. Yan lang naman yung mga tatandaan nyo. Yung Ben, ang ginamit ko ay is. Kasi isa lang po yung pinangalanan nating particular na tao. Pero pag naging Mario and Luigi, R po ang gagamitin nyo. Ha? Yun ang mga tandaan nyo para sa I. Okay? So, dun nga pala po sa mga nagsasubscribe po sa ating page, maraming salamat po talaga sa tulong. Napakalaking bagay po nang ibinibigay yung tulong. At dun po sa mga naglalike at nag-share, maraming salamat din po para makita rin po tayo ng iba. At dun po sa mga
umo-order po sa Shopee, maraming salamat po dun sa gumagamit po ng link ng page natin para makapagbigay ng commission. Okay? Kahit papaano, nakaka-earn po tayo ng 2 piso, 3 piso, piso, nakakaipon po tayo. So, maraming salamat po. So, aralin nyo po lahat to ha, ng maigi. Okay? At para magamit nyo na rin po agad ito at makagamit po kayo ng laging ginagamit ng mga Amerikano, itong salitang getting. Maraming salamat po.